Ayan po mga kapitay, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto, meron pong fearless forecast po ngayon, mga kabida. Ito hong dating political strategist po, ni Senador Panfilo Ping Lacson, mga kabida. Dito ho kay Vice President Sara Duterte, pagdating ho sa kanyang impeachment trial, dyan po sa Senate, kung sakali man po matuloy ito hong trial po niya, mga kabida. Magtakin nyo sabi po ni Lito Banayo, mga kabida, malabo po na makonvict mga kabida ito hong si Sara Duterte sa kanya hong impeachment trial. And the most na makuha lang daw ng mga senador na gusto hong i-convict siya mga kabida, nasa 6 senators. Okay? Taliwas doon ho sa projection po na 16. Okay? Mga kabida, dahil 16 po ang mga senador na boboto ho sa kanya hong acquittal. Alright? Ito, babasahin ko lang po. Ito hong article po ng thepolitico.com, mga kabida, Vice President Sara Duterte is unlikely to be convicted if her impeachment reaches the Senate at this time, according to political analyst Lito Banayo. In an interview on Billionaire News channels, at the forefront on Thursday, Banayo noted only about 6 senators can be counted on to vote for conviction, while the rest are expected to weigh their political prospects ahead of the next elections. Ayon. So, posible ho na magdadalawang isip po itong mga senador na ito, itong mga miyembro po ng majority block ngayon, Although pino-project po makabida na itong mga miyembro ng majority block ay boboto po for the conviction, ni Vice President Sara Duterte. Pero iba yung tingin po at pananaw po ni Mr. Lito Banayo, Dahil itong mga senador na ito may mga future political career pa po ito, mga kabida. So, mas pipiliin daw nila makabida na mananatili po sa kanilang politika. Okay, so magdadalawang isip po sila kung i-convict nila si Sara o hindi. Pero most likely, i-acquit daw nila ito, mga kabida, in order to survive sa kanilang political career. Alright? Alam naman po natin kung gaano po kalakas si Sara Duterte po, mga kabida. At sabi po nila na ito daw ang kanyang pag-anonsyo ay bilang indikasyon daw ito at mensahe po doon ho sa mga politiko, okay, na ako, andito na. Lalaban po ako sa Panguluhan sa 2028 at kung sino man po yung aking kaalyado dyan o mga kaaway dyan sa politika, mag-isip-isip na po kayo. Parang ganun yun mga kabida. Yung gustong mensahe na iparating po ni Vice President Sara Duterte, Tuloy po tayo. Sabi po ni Lito Banayo po dito, The Senate will be the judge or the jury. The question in most politicians' mind, especially if you are in Congress, is, will she be convicted in the Senate? Banayo said, okay? He said only a handful of senators, including Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, and possibly Senate President Tito Soto and Ping Lacson are sure to vote for Duterte's conviction. Others like Senator Raffy and Erwin Tulfo may decide based on their political plans for 2028. Yun lang ang sure, Banayo said, when asked if those were the only certain votes, at the rest will vote for acquittal, he added. He named senators such as Amy Marcos, Rodante Marcoleta, and Robin Padilla among those politically aligned with the Vice President. Banayo said other senators may be calculating the electoral impact of a conviction vote, particularly in Mindanao and Central Visayas, considered Duterte's bailiwick. He noted that roughly 34% of the national vote comes from Mindanao and parts of Visayas, which could be crucial for re-election bids. Kung tatakbo kang re-election at hindi ka nanalo sa 34%, talo ka. He said he referred to the need for strong support in those regions.
as whether possible changes in the Senate's composition, such as potential arrests likely to the flood control controversy, including Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada, and Francis Escudero, or possible international criminal court actions against Senators Ronald De La Rosa, Christopher Bongo, could alter the vote count. Banayo said the constitutional requirement remains the same. You need 16 votes. It's in the Constitution. Even if they do not vote or are unable to vote, they still count in favor of Inday Sara. Under the Constitution, while a one-third vote of all House members is required to transmit articles of impeachment to the Senate, conviction requires a two-thirds vote or 16 out of 24 senators. So yon, ang linaw po doon ho sa kanyang prediction, ano, mga kabida. Kasi po, ganito yon. It's political season. Okay? At alam po natin, mga kabida, it's survival time, ano? Para ho sa mga politiko na malaki pa po yung ambisyon po, mga kabida, na mananatili ho sa kanilang pwesto, ano? Lalong-lalo na po in a national level po, mga kabida, ano? Okay? Alam po natin na si Sara Duterte po ay frontrunner po ngayon. Siya yung pinakamalakas na kandidato ho para sa 2028 presidential elections po, ano, mga kabida. At sabi daw ng ilang mga political analyst, ito po yung leverage po ni VP Sara ngayon, ano? Yung kanyang pag-anunsyo, mga kabida, bilang kandidato ho sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections. At ito po ay magpapakita lang daw, mga kabida, ano, na siya po ay malakas. Okay? Taliwas doon ho sa sinasabi po ng ilang mga observers na baka mag-alabinay daw ito hong si Vice President Sara Duterte dahil maaga pong nag-declare, ano? Pero iba kasi yung case po ni Binay, ano? At iba yung case po ni VP Sara ngayon, ano? Mga kabida, kasi unang-una po, halos lahat na po ng mga aligasyon ibinato na po eh. Parang ubos na ata yung bala daw ng mga opposition, ano? Ito hong mga anti-Duterte forces laban po kay VP Sara, ano? Mga kabida. So, ano pang iba pa to? Okay? Tsaka pangalawa, proven naman po, mga kabida, kahit anong ibinato po kay Vice President Sara Duterte, nananatili pa rin nakatayo. Nananatili pa rin nakatayo ang Vice Presidente, mga kabida. So, meaning, walang epekto po yung pambabatikos, yung paninira po sa kanya, ano, mga kabida. Sa madaling salita, hindi po naniniwala po ang taong bayan. So, ito po yung hold ngayon ni Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. So, this is an indication na ang mga politiko ngayon, lalong-lalo na po, yung nasa Kamara at saka sa Senado, mag-isip-isip daw, mga kabida. Kung talagang gusto po nilang i-impeach at i-convict, ito hong si Vice President Sara Duterte, ano? Okay? Ako, hindi po ako na-surprise doon ho sa sinabi po ni Banayo. Kasi unang-una po, sa palagay ko lang, ano, after the announcement of the Vice President, ano, the other day, tingin ko lang po, parang hindi po matuloy itong impeachment po, ano, ni Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Okay? Diyan pa lang sa House, wala na. Baka hindi nga sila makakuha po ng one-third votes, ano, mula sa mga miyembro po ng House of Representatives. May indikasyon, ngayon pa lang, hirap na po sila makakala po ng signatures, ano. Hirap po silang makuha po itong one-third. Kaya nga, idadaan na lang daw sa Committee on Justice. Okay, indikasyon po yon. Unlike previous impeachment proceedings po, ano, versus the Vice President. Shortcut po yon. Hindi na dumaan sa Committee on Justice, ano. Ginamit po nila yung one-third signatures, okay, mula sa mga kongresista, mga kabida. Alright? Pero ngayon, na-observe po ninyo, wala. Okay, kasi po, nagdadalawang isip ito kong mga kongresista kung boboto ba sila, mga kabida, para ho sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dahil alam po nila, mga kabida, ang magiging consequences kung sakali man po, ano? Okay? Granting, for the sake of discussion po, ano, mga kabida, matuloy ang impeachment, mapunta sa Senado ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte at eventually makonvict. Do you think kahit na makonvict ang Vice Presidente, mga kabida, walang value yung kanyang endorsement
mas titindi po, mga kabida, yung kanyang endorsement power. Dahil yung sympathy po ng mga tao, mapunta po sa kanya, mga kabida, no? Plus, ito pa, ang pinakamabigat, ano? Alam naman po natin yung condition po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. The moment na may mangyari po sa dating Pangulo, dyan po sa The Hague, Netherlands, mas lalo hong yung simpatya po ng taong bayan ng mga Pilipino, bubuhos po yan, mga kabida. Ano? Just like what happened nung namatay po si dating Pangulong Cory Aquino, ano? Kung saan po naging preference po, mga kabida, ito hong si Noynoy, na maging Pangulo po. Instead, ito hong si dating Senador Marrojas, mga kabida. No? Yun yung dapat pag-isipan po, at bantayan po ng mga politiko, mga kabida. So, itong sinabi po ni Lito Panayo, hindi po imposible ito. Okay? Posible ito at malaki ang tsansa na mangyayari po ito, mga kabida. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.